Di ba? Alam niyo yun. So yung pong idadrop nyo ng mga sasakyan ay mayroon po tayong prangkisa na kukuha tayo ng alternative certificate. Pag mayroon na tayong alternative certificate na inisyu ng LTFRB saan man region yan, dito sa central office, kailangan may board resolution ng inyong kooperatiba o korporasyon para po katunayan na pumirma yung mga board na sumasang-ayon sila na umutang kayo kay Manong Chavit ng zero down payment at zero interest at pipirma kayo sa kontrata. Dahil wag lang naman yung mukha nilang dumakis ang nakapaskil, baka igyagyo ako ni Manong ni Governor, di ba po, Governor? Kaya dito ho ay pakiusap ng ating Governor, lalo na po ako na pinagtitiwalaan ng ating Governor na nagyayakad sa inyo, kailangan mo sumunod tayo. Na kung noong araw wala pang bagong Pilipinas, ngayon ho, ginawa ng ating Governor ito, alang-alang sa matulungan tayo dahil kaibigan niyang matalik ang ating dating Pangulong Ferdinand Henry Marcos at ang Pangulo ngayon, matalik na kaibigan ng gobernador ang Pangulo. Kaya nagtaya siya para sa atin. Ito yung zero down payment at zero interest rent-to-own. Kaya palakpakan natin ito. Kaya yung procedural mga kasama na susundin natin ay ito po ay kailangan na lahat ng mga samahan kagaya ng Ka-Audit Marvin, ng Pasang Mazda, at hindi ko matawagan kagabi dahil ano lang to, kahapon lang na nagano tayo nila Secretary Governor, di ba? So umabol lang ako doon sa presentation ni Governor kay Secretary Bautista. Nandito kahapon, sinakyan ni Secretary ang unit na air condition na dalawa. Kaya yan, giniginaw ka parang giniginaw ka. Kaya ito ho ay na-drive test na namin nila Governor, nila Ma'am Cherry. Si Ma'am Cherry ho, lumipat pa na galing Cagayan de Oro. Siya ho yung Secretary General ng LCAP sa buong Mindanao. Kaya ako ho'y nagpapasalamat sa kanya dahil dumating. Dahil isang araw lang, nandun kami ni Governor sa kanilang eskwelahan. At sa ating Governor, siya ho yung speaker sa graduation ng kanilang mga marine engineering, marami hong mga nursing, mga maging OFW. Kaya mga kasama, itong programa na ito, magsisit ako ng ibang araw at yung mga requirements na kailangan natin na pinakita ko sa inyo, ang kailangan ninyo ulitin ko. Ang inyong mga prangkisa sa kooperatiba o korporasyon, dapat po mag-resolution po kayo para sa ayunan nyo kung ilang unit yung initial na orderin natin kay Governor. Dahil hindi po magre-release si Governor nang wala po kayong pahintulot sa board. Hindi pwede si chairman lang at saka si tresurero. Hindi pwede yun. Kailangan yung full board kasama ang sekretariat, kasama mo ang tresurero, lahat to. At dito ho mga kasama, sana ho kung mas malaki ang kikitain dahil wala na kayong gasolina dito, wala na kayong cheese oil, wala na kayong halos dito ho, maintenance na lang ho. At ang gusto kong iparating sa inyo na sinabi ni Governor sa akin, ay siya ho ang bahalang magtatayo ng solar charging station sa inyong garahe na tamang garahe. Siya rin ho ang maglalagay sa mga central terminal ng charging station para pagdating mo doon sa terminal, hindi ka mauubusan ng kuryente dahil meron tayong minimum doon sa 100 kilometers charging, maghapon na po yun, baka hindi nyo naman maubos yun, di ba? Kaya dito ho, palagpakan natin ang ating Governor dahil yung charging station na kapabata kuryente mo niya. Yung charging station, solar. Pero yun, kaya ko nilagay yung solar charging dahil mas bababa sa, halimbawa, sa Manila, Meralco. Mas bababa ng 30% sa sinusunod sa Meralco. Ibig sabihin doon, mag-charge kayo, pero mag-bayad kayo para mabawi naman yung tulong lang yun na mabawasan kayo sa kuryente. Baka puro palakpak lang yun. Chairman, may tanong. Sige po, Makati po ito, Governor. Opo. Makati Taguig. Sa Makati City Unified Transport Service Cooperative po ng Makati. Ang tanong dito,
pagka nag-release ng modernized jeep kung natapos na, paano i-release yung subsidy na galing sa gobyerno? Napakaganda ho na pag-usapan na namin ni Secretary ay yung subsidy doon sa mga makina na rinirelease ngayon na may subsidy na kayo ngayon, di ba? Sa traffic substitution. Maliwanag po yung Department